So yun, what's up sa inyong lahat mga paps, and welcome back sa ating channel. Meron tayong gagawin ngayon, no? Isang divan 32 inches. So yung model niya, ayan, 32DL641. Ayan, and nabuksan na po natin siya para padali yung video natin. Ito yung kanyang cover. Tapos ito naman yung kanyang board. Then T-con or top board. Ayan. So yung problema nito, lagay lang muna natin dito. Bali ang problema ng unit na to, ano siya, pagka on mo, pagka power on mo siya, lalabas yung logo ng divan tapos biglang mamamatay. So tingnan natin para saksak natin para makita natin yung problema, no? Yan, saksak natin, then tingnan natin dito. Pag nakakulay blue yan, ibig sabihin nag-oscillate yung unit. Pag kulay pula, standby po siya. Ayan, oh, kita nyo ba yung blink ng divan na logo? Tapos wala agad. So ulitin natin, saksak, and naka-standby siya. Okay, tingnan natin yung lalabas yung logo ulit. Ayan, oh, kita nyo ba? Blink lang yung logo ng divan. Pero kung sisilipin mo dito sa kanyang screen, nandun pa rin yung kanyang logo ng divan, pero wala lang siyang ilaw. So sa mga ganitong problema, very common to na problema pag mga ganitong model ng divan, no? Ito yung kanyang yan yung tinitingnan din natin kung nag-oscillate or buo yung kanyang mainboard. Umiilaw yung kanyang tawag dito, nakalimutan ko na, optical pala. Ayan, optical, oh, umiilaw yan, kulay pula. So ito yung pinagbabasihan natin kung buo ba yung ating mainboard. Ayan, so nag-oscillate po yung mainboard natin dyan. Then tatlong dahilan lang to na posibleng i-trace natin pang ganitong problema. Unang-una, backlight. Yun yung dahilan na suspect natin. Backlight, tapos backlight driver, then filter capacitor supply sa kanyang backlight. Yun yung mga posibleng dahilan kung bakit ganon yung resulta. Parang click lang yung labas ng logo ng divan tapos mamawala po siya. So unang-unang gagawin natin, check natin yung backlight niya dito sa may socket. Tapos check natin yung backlight driver, and then yung kanya mga filter capacitor. So check natin yung kanyang backlight. Check natin to. Wait lang. So ayan, oh. May supply yung backlight natin 32.3. Ito po siya. Ayan. Naka-test point po tayo sa may socket ng ating backlight. Then umiilaw po yung normal yung kanyang backlight. Ayan. Din sa butas, tingnan sa may butas yan. So nakikita natin na buo yung backlight niya. Pero bakit po siya hindi magtuloy-tuloy yung kanyang ilaw ng backlight? Ayan. So buo po yung backlight niya. Kaya naging 33 na kasi nag-oscillate na rin yung driver natin. Ayan. So dito, check natin, okay yung backlight, okay rin yung diode, then posible okay din yung driver nito. Paano natin nasabi yan? Kasi may nakita ako dito isa. Tingnan nyo. Ito, isa to sa mga filter supply ng backlight natin. Tingnan nyo. Lumubo po siya. Ayan. Pag lumubo siya, ibig sabihin yan, may problema na itong kapasitor na to. Yung kasama, yung katabi niya, yung ibang kapasitor dito, wala namang bahid ng pagkalobo, no? Ayan. So ito lang muna, try natin to, mapaklasin natin yung mainboard. Tapos try natin tong palitan kung magno-normal ba. Pati check din natin yung mga katabing kapasitor nito kung good ba siya. So ito, napaklas na po natin yung board, no? Ayan. So ito siya, ayan, ito yung bloated, no? Yung value nito is ano siya, 330 UF over 35 volts. So ito yung kanyang pares, 35 volts, 330 rin. Ito ang dalawang to. Tapos yung value ng isang capacitor na ito, hindi ko mahanap. Silipin na natin kasi napuno ng alikabok eh. So 100 UF over 63 volts. So ito yung filter ng ating backlight supply. Tapos ito namang dalawang to, ito naman yung
filter capacitor na magsusupply. Ito yung filter sa ating backlight driver, yung maliit na to, ito sa may ilalim. Ito yung backlight driver natin. Tapos yung filter niya is yung 330 UF over 35 volts. Ito, dalawang to. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, check natin. Tandaan nyo, sa may gitna yung may bloated na capacitor ito. Tapos gawin natin ganyan. Wait. So ito, continue tayo, no? Kasi may customer, naputol yung video natin. So tandaan natin, sa may gitna yung bloated na capacitor na yan. Ayan, bali yung reading niyan 330 over UF. Ito yung pala yung ESR natin, over 35 volts. So dito siya, ayan, 0.001. So dito dapat mag 0 yung reading niyan. Ayan. So sa may gitna tayo. Ito yung gitna, ito yung isa. Tapos ito yung bloated. Tapos ito naman yung isa, yung pares niya. Ayan, dito tayo mag-umpisa sa may bloated. Tutok natin dito. Ayan. So tingnan nyo yung reading, Reading ko. Tutok natin. Ayan, kunti na yung reading niya. So wala na yan, patay na po yung capacitor na yan, Kahit na hindi mo siya palitan, hindi mo siya gamitan ng ESR, makikita mo naman na bloated na siya. So kailangan talagang palitan. So tingnan natin yung kanyang katabi, steam value na katabi niya. Ito. So tingnan niyo yung reading, Ayan, di ba? Nag-0 siya. So tatanggalin ko. Ayan. Balik siya. Then tutok ulit. Ayan, Yan yung normal reading. Tapos ito naman yung isa. Ito. Yung 63 volts over 100 UF. Ayan. So tutok ko, Tutok ko. Ayan, yung reading. Normal po yan. So alisin ko. Ayan, balik 0 po yan. So tutok ulit. Ayan, so good yung itong mga kapasitor na to. Ito lang yung problema. So kita nyo naman kanina yung reading. So papalitan natin to, then titesting natin kung ito lang ba talaga yung sira. So ito, continue po tayo, Ayan, bali napalitan na po natin yung kapasitor natin. Ayan, yung value niya is 470 instead of ito yung original niya. So ayan, ayan, 35 volts over 330 over 35 volts. So yung ginawa natin, ginawa po natin siyang 470 over 35 volts, So mas maganda talaga dito 470 over 50. Kaso lang wala pa tayo nahanap na 50 volts. So nag-order na po tayo at meron tayong in-order dati, inaubos na, So ito na lang yung kinahoy natin sa ibang board. 470 over 35 volts. So pwede na to. So yan, ito yung sira, Ito yung kunti lang yung reading na nasukat natin sa may ESR natin. Tapos sinik din natin to ng ESR yung pinalit natin na to. So okay po siya. So magpa-final testing tayo. Yan, saksak natin. Ayan. Then standby. Antayin natin magkulay blue yan, kasi pag nagkulay blue yan, ibig sabihin nag-oscillate na po yung unit natin. So kulay blue na siya. Tingnan nyo. Yan, nag-steady na po yung logo ng Devant. Ayan, Ayan, labas no signal. So yung capacitor na talaga yung problema niya. Okay yung kanyang driver, okay yung kanyang backlight. So yung capacitor lang talaga yung problema, filter dun sa kanyang 12 volts na magsusupply sa may backlight driver natin. Ayan. So okay na. So hanggang dito lang yung video natin, Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always, and this is your Service Day Technician. See you in our next video. Bye bye.